Ito ngayon, wala na cywar ngayon. Wala na cywar. Ngayon, diretsuhan. Kung patay, patay. Patayan kung patayan. Wala nang ano. Isang salita, tapusin natin. Kung ayaw nyo, di wag, magpatayan tayo. Ganun lang yun. Wala na cywar. Kasi hindi na makukuha sa cywar ngayon. Ngayon, ang ano mo, actual na upan. No? Kung yan ang gusto ninyong mangyari, kayo, tamba, kayong congressman, kayong BBM, ganyan ang gusto nyo, AFP, nakakampi sa kanila, PNP, nakakampi sa kanila. Kung yan ang gusto nyo mangyari, i-recall namin ng taong bayan kayong AFP at PNP para iprotektahan nyo yung taong bayan. Pero hindi kami dadating dun sa luluhod kami para tulungan, suportan yung taong bayan. No, it is your duty. Your sworn duty, your mandate. Protect the people, maliwanag sa Constitution. Kaya yung sinasabi niya, we will uphold the Constitution, you better deliver. Yun yung punto. Kasi galit na yung taong bayan. Galit yung taong bayan. Kami, taong bayan. Galit na kami. Hindi ganyan yung AAP na gusto namin. No? Nagtatrabaho yung mga tao, nagbabayad ng taxes para suportahan yung AFP. Education, kalsada, DPWH, lahat yan. Taong bayan na nagbubuhay dyan. No? Kaya, when push comes to shove, AFP should deliver. PNP should deliver. Yung sign na sinasabi ko sa inyo, nagsimula yan dun sa KOJC. Kitang-kita na merong matitino sa serbisyo. Again, another sign. Isa pang sign, yung maraming nagagalit. Yung sa mga walkout, yung mga ganun ba. Ngayon, sign na yung junior officers nagsasalita na. Where will they get the courage na magsalita? Kasi timbangan yan eh. Mentras nakikita mo na malaki yung tama, iiwanan mo tong iwas pusoy na reasoning. Iwas pusoy, pakialam natin yan. Kasi ito nakikita mo, tumitimbang na yung galit ng tao, yung rason ng tao, katwiran ng tao, yung katotohanan, mabigat na masyado para hindi pansinin. Kaya doon sila kumukuha, doon sila humuhugot ng kanilang katwiran, yung katotohanan at yung inisip nila kinabukasan na ng bansa natin. Okay? Superiors na chain of command, bebreak yan. Sigurado yan, mag-break yan. Sabi ko nga sa inyo, nandun kami. Kitang-kita namin, nag-break yung chain of command. Naranasan namin. Kaya, kayo mga junior officers, Merry Christmas sa inyo, hindi sa gusto nyo eh, na bastusin yung mga senior ninyo eh. Hindi eh. Pero, yung timbangan, ito, babastusin mo yung senior. Hindi. Chain of command tayo. Pero, galit na yung tao, ninakawan tayo, nagko-contem sila. Mas matimbang ngayon, ito, taong bayan. Kaya, ito, mababastos talaga. Kahiya-hiya, mga general. Kahiya-hiya, you will lose your command. Kahit tirahin nyo ako ng tirahin, batikusin nyo ako, siraan nyo ako. Sabi ko nga sa inyo, we have the benefit. Ngayon kayo, you have the benefit of experience ng mga tao, history. Kahit saan yung daanin, nasa history books natin yun. Kung ano nangyari. General Bear wanted to attack EDSA, Camp Aguinaldo, Crame, banatang kagad. Marcos said, no. Pero on the side, sinasabi, yes. Kasi bumaba yung order eh. Naramdaman namin yung order. Pero nag-decide na nga yung mga junior noon. Hindi mo upakan yung mga tao. Again, the history is repeating. Dadating tayo sa punto na andyan yung taong bayan, kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong matatakot eh. Nandyan yung taong bayan. Dadating yung punto, yung junior officers, kakalas yan. Kagaya nangyari ng EDSA 1. Again, isang pagkakaiba. Walang FGF noon. Na foresight namin eh. Naaabot sa ganito eh. Imagine yung foresight, no? Tapos yung, kita niyo yung yung cover story na pagka may invasion. Tapos hinayaan, tapos dumami bigla. Ayan na, 7 milyon, di nila magalaw. Oh, puta, bakit dumami yan ng ganyan? 7 milyon. Putya, yung kahit yung armado, 2 milyon. Palagay na natin 1 milyon na lang. Pero kino-confirm namin yung armado eh. 1 milyon na lang armado, lalabanan ng AFP, PNP. Talaga may problema, di ba?
Eh, sinasabi namin, we will support the AFP and the PNP. We will support yung mga matitino dyan, nakakampi doon sa taong bayan. Now, they will support the Filipino people. Ayaw namin yung limelight. Sawa na kami dyan. Sikat-sikat na kami noon pa eh. Ayaw namin. Dito lang kami. mga veterano yung FGF. Mga ano, hindi kulang sa pansin eh. Ayaw namin ng pansin. Ayan, kita mo, nakatabi pa namin si Digong. Naimbita pa kami ngayon sa... Ay, Diyos ko, naimbita pa kami na makipag-party kay Digong. Nanalo pa ako ng raffle. Thank you, ha. Nanalo ako ng aircon, taga Baguio ko. Lagi-agad. Nanalo ko raffle, bigat-bigat. Ay, overweight sa aking bagahe. Ang bigat nun, 18 kilos. 18 kilos yung napanulon ng aircon. Ang bigat-bigat. Kulang na lang, atakihin ako. Bigat-bigat tapos nun. Hindi ko alam na aircon. Pagbukas ko dito, pinagmamalaki pa, uy, nanalo ko raffle. Bait ng mga taga-Davao. Pagbukas ko, ngek, aircon. Mag-aircon tayo sa Baguio. Tawa kami ng tao. Pero I'm so grateful, no? Highly appreciated namin yung raffle na yon, mga PM-AAA dyan sa Davao. Tatay Digong, maraming salamat. Maraming salamat. Ng thermostat, no? Actually, pinasa na namin sa taga Bataan, no? Sa taga Bataan, mainit doon eh. Yung kailangan ng baby doon na pamangkin, o yun. So, binigay na namin yung nakakatuwa, pero para it's highly appreciated, tuwan-tuwa kami. Kung di man kami no? So, hindi mainitan. Pati yung aso doon. Yung shih tzu doon, nainitan eh. Ganun. Ganun yung aso doon. Mainit eh. Haba-haba ng balahibo. Doon sa Bataan. Mainit. So, yun. Maka-aircon ngayon yung para siya nasa Baguio. So, ay, nako. January 6, ipipilitan nila. Bumabanat ngayon yung mga junior officers, nag-uusap-usap yan. Kasi kami noon, nag-usap-usap din. Magmimista, mag-upper class, mag-under class, usap-usap din kami. Malinaw sa amin yung nangyayari. Question. Generals, hindi nyo ba, palagay nyo ba, hindi rin nag-uusap yung mga yan ngayon? Hindi nyo ba alam na nag-uusap yung mga yan? Tapos tatakutin nyo, bawal makinig sa vlog ni Commander Dado. Bawal makinig sa vlog ni. Ay, nako, buti na lang si Colonel Padilla makikinig, obligado makinig eh. Bakit? Eh syempre, spokesperson alam niya yung nangyayari. Love you. Love you. Aalis na ako sa klase ko, itatakwil ako, diyan na lang ako sa klase mo. Ano ba yung class 2000? Ang layo, ang tanda-tanda. Mo senior associate member. Ay, Diyos ko. Nagpapasaya lang ako para matawa ka, Francel. Pero lang, we have dangerous times ahead eh, no? This January. Kasi hindi mo mapipigil yung hindi magpapapigil yung INC. Marami yan eh. No? Marami yan. Ba magtuloy-tuloy. Baka biglang maging presidente si Inday. Baka biglang magpresidente si Inday. Gago kayong Congress eh. Ipipilit nyo yung impeachment. Itatransmit nyo. Sa tingin nyo ba hindi magagalit ang tao? Sa tingin nyo, hindi magagalit. Ako inamin ko, magagalit ako. Sa tingin nyo, I'll take it sitting down? O kaya, hayaan ko lang, wag muna tayo makialam. Total, magrarally INC eh. Wag muna tayo makialam. Tapos dadating sa Senado, mga hukumbitay, yung mga Senado, makikita ngayon. Kung ang intensyon talaga ninyo ay wasakin yung pangalan ni Inday, wala, backfire yan eh. Backfire. Kasi habang pinapakinggan nyo yung mga argumento, prosecute bayan, kung saan cabinet ninyo kinuha yung ebidensya, kung kapalpakan, makikita na kung if we will go on, okay lang. Marami nagsasabi, wag na eh. Ako sinasabi ko, wag na eh. Sayang yung oras, sayang yung pera, sayang circus eh. Pagpipilitan nyo, sige, you create your own destabilization effort. Hindi kayo makakatapos ng term ninyo. Binibigyan namin kayo sa FGF, neutral kami. Tigas ng ulo nyo, neutral kami. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon
salbahin ninyo sarili ninyo. Hindi nyo ba nakikita yung kabaitan namin? We're giving you the chance to respond to the Filipino people. We're trying to ask for answers. Answers sa mga gusto nilang kasagutan sa kanilang mga tanong. Saan napunta yung ginto? Saan napunta yung sa PhilHealth? Sino yung loan debtor na nananalo? Paano napunta yung mga bakal? Anong bakal? Yung bakal ng nung flood control. Walang bakal. Saan napunta yung bakal? Sorry Paskong Pasko. Saan napunta yung mga kawalangyaan na mga 1.4 billion pinagmalaki-malaki ni Bibi? That's why something's wrong. And hindi nyo kayo sumira sa kamada, kayo mismo, yung kasakiman ninyo, yung pagplunder ninyo, yung kasakiman ninyo sa power, yung greed ninyo sa power, at yung pagnanasa ninyong sirain ang mga Duterte, yun ang sumisira sa inyo. Hindi tanging tao Ngayon yung mga bayaran ninyo, troll, tsaka mga vlogger, mamamatay din yan. Maganda kayo, nakikita. Ini-screenshot na lang nga namin At saka sabay bura, bago screenshot, bago bura, screenshot muna. Marami na ako ng screenshot May nagko-comment, numpe. So, ngayon medyo tumitigil na natatakot na iba. Mamamatay talaga kayo. Mamamatay kayo. Pero, nahimasmasa na rin ako sa idea ng patayin kayo Inisip ko kayo yung sa 73, sa 73 na mga biktima namin, ng mga bata ko. Niisip ko nga siguro pwede kayo yung number 55. Yung number 55, ganun ang gagawin ko sa inyo. No? Number 55. Yun, naihi talaga yung sa pantalon Naihi, habang hinihiwa siya. Hinihiwa-hiwa siya, binuhay namin yun. Kasi nataypang, huwag yung patayin. Pahirapan nyo ng gusto, maraming pinatay yung gagong yan Amin na marami siyang pinatay ng mga sundalo. Nawala yung tapang yung lalaki, naging bakla, putra kasi. Kaya nga, number 55, ganun ang gagawin ko sa iyo. Parang yung mga pagkain, di ba? Merong yung sa ungpin, di ba? Yung soup number 5. Ito, soup number 55. Nakala ninyo, ko, normal ako, hindi. Kleng-kleng bang-bang ako, sige, sabihin nyo na kleng-kleng bang-bang ako. Pero pagdating sa hiwaan ng tao, matador ako, matador. Walang niya kayo, tatapang ninyo, tingnan natin yung tapang ninyo, hayop kayo, mamamatay kayo. Mga paid vlogger, tsaka mamamatay kayo. Kasi pinili nyo na mang-api ng kapwa-tao Pinili nyo apihin si Inday Sara, pinili nyo tirahin si Tatay Digong, si Digong. Putang ina, napakabait na tao, hayop yun. Ako nakatabi ko, nakausap ko napakabait na tao Yung sasabihin niya marami siyang pinatay, yung EJK. Front lang niya yun front lang niya. Hindi makabasag ng pinggan si Tatay. Mabait si Digong talaga. Itong mga drug. Bumabawi yan Gusto nila mayari si Duterte. So it will become a statement. It will become an impactful event in history. Na yung kumalaban sa droga, yung nag-EJK na sinasabing kuno-kunong kwento, yung mga tumira sa mga drug lord at sa sindikato, ayun na nangyari. Gusto niyo ng mga ganun style na impactful statement? Gusto niyo? Mga taong bayan, pagka mag-isip, marami nang sasabi sa akin, sunugin yung Congress. Gusto niyo, sunugin yung Congress. Okay, talupan isa-isa yung mga walang yung congressman na yan. Papipilay talaga natin, mga taong bayan. Yung gustong pumila, siguro alas 6 pa lang, pwede na. Alas 5, pila na kayo. Wala pang araw, nandun pa, madilim pa. Nandyan na yung congressman. Pahuhubo ko talaga. Hubo. Wala yung magre-reklamo. Gusto nyo madamay kayo? This is a serious matter. We don't want it repeated again, ever in our history. So let it be done now. So that it will not be a sample for future generations na tama yung mga magnakaw, hindi ka mahuli. We are creating that statement, that activity na pagka ikaw nagnakaw, ganyan ang mangyayari sa'yo. We want to develop that eternal fear. That fear na just the thought hindi mo isipin. Kasi alam mo yung babaon dito sa utak ninyo kayong mga future generations na Pilipinos. Na once upon a time, yung generation namin ngayon, pinilahan namin. No? Sinaktan namin ng gusto.
nawala yung dignidad ng tao. Doon na siya umebak, doon na siya umihi sa kanyang damit, sa brief niya. Kasi tanggalin pa natin yung brief para makita kung malaki o maliit eh. Mga hayop kayong mayayabang kayong congressman. Ha? Hayop kayo. Pipilang kayo ng tao, tatawanan kayo ng tao. Tatapang ninyo, ha? Contempt, ha? Matitino, kinokontempt ninyo. Tignan natin. Pag-ikot ng gulo, malapit na 2025, pagpasok ng 2025. Pagpipilitan yung impeachment, sige, go ahead. Pinagbawalan ko na kayo. Sinabi ko na sa inyo, huwag ninyong impeach si Inday Sara. Matigas ang ulo nyo, sige. Impeach ninyo. Hindi makakatapos si BBM sa kanyang termino. Ang bagsak nyong lahat, either umalis kayo ng bansa sa takot, aalis kayo, yung iba makukulong dito. Because you hold namin yung airport. Cancel lahat ng passport nyo. The moment we declare DFA, BI, all agencies in government, we expect you to follow the Filipino people. Cancel lahat ng passport, automatic. Cancel lahat. No? Hold na lahat. Wala na. Wala. Passport itong mga walang yan to. Ang hinihingi ko lang sa inyo, Madam President, ang hinihiling ko lang sa inyo, bigyan nyo kami ng listahan ng ayaw nyong madamay. Yung listahan na sa iyong perception, matitino. Matitino. Pero pagka tingin namin hindi, loko-loko to, niloloko ko lang. Ano to? Trojan horse to. No, kunyari matino. Kunyari bati-bati ka, Madam President. Hindi, Trojan horse ito. Niloloko ka lang nito. Ano rin to? Hold departure ka rin. Yung iba nga, pangalan pa lang eh. Hold departure na pangalan pa lang. Iba magalit ang taong bayan. And it's sad, ayoko maging part nito, ayoko maging part or maging head nito, maging leader nitong uprising ng taong bayan. Pero wala kasing gaganap eh. Wala eh. Kaya tinatanggap namin ni Metran at ng FGF, tinatanggap namin. Sige, kami na lang. Hinihintay namin yung armed forces kayo mag-implement. Ngayon, kung hindi nyo tatanggapin, kami ang tatayo. Hinihintay ng taong bayan, kayong tumayo, AFP, PNP. Pero mukhang looks like sa pansitan kayo, hindi na pwedeng patagalin to. At talaga, mauwi to sa takutan o mauwi to sa labanan, enkwentro-enkwentro. Pero ang pinaka-outcome nito, predicted na taong bayan ng panalo, tapos ng presidente si Inday. Kasi implement lang yung Constitution. Sa mga nag-iisip na hindi magiging presidente si Inday at magkakaroon lang ng junta, wag na kayo mag-isip ng ganon. Kami kalaban nyo. No? FGF kalaban nyo. I-implement namin ang Constitution. We will implement the Constitution. Wala yung presidente, meron tayong vice president. Wala kaming pakialam sa pangalan. Implement namin yung Constitution. The lawful successor. Na? Doon kami. Ayaw namin yung offeran nyo kami part of a revolutionary council or a military civilian junta. No. Ayaw namin nun. Doon kami sa konstitusyon.